Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Palapakan natin si Lord ng malakas. Na? Harapin ang katabi. Sabihin nyo sa katabi nyo, mukhang judgmental ka. Be with me in this Mass. We pray and ask the Lord that through the intercession of Saint Charbel, then those who are in charge of the healthcare, doctors, scientists, will be able to find a cure for HIV. In the Philippines, we are number 1 in Asia in terms of the growing number of HIV cases. I think 54 are infected every second or every minute. I'm not sure about it. Many of which are young people. Pagdasal natin ha? Amen? Amen. Isang araw, I think 11 o'clock, I was already asleep when my phone rings. Sabi ko, sino ito? Hindi ko naman ito kilala. And so I did not answer. And after which, tumunog uli. So sinagot ko, sabi ko, sa text lang, sino po sila? Matutulog na po ako. Magpatulog po kayo. Sabi niya, Father, kilala niyo po ako. Baka hindi niyo lang po na-save yung number ko. Baka pwede pong sagutin niyo. Sabi ko, baka pwedeng mag-send ka na lang ng message doon sa FB Messenger para makita ko kung sino ka. Nung chinay ko, ay, kilala ko nga pala ito. So sabi ko, bakit ka alas 11 ng gabi, nagte-text ka, anong problema mo? Sabi niya, Father, kausapin mo ako bago ako magpakamatay. Hoy, sabi ko, huwag kang magbiro ha, matutulog na ako. Kung gusto mong pakamatay, bukas na lang. Sabi niya, Father, huwag kang magbiro din. Totoo po ito. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Bigla kang magte-text sa akin, tapos magpapakamatay ka, tapos kakausapin mo ako, tapos pag kinaumagahan, malamang patay ka. Akong last na kausap mo, dadamay mo pa ako. No? Sabi niya, Father, I am just waiting for the confirmatory test. Sabi ko, anong confirmatory test? Sabi ko, may HIV ka? Sabi niya, judgmental ka naman. Sabi ko, hindi ako nakikipagbiro sa'yo, alas 11, huwag tayo magbiruan. Ano ba talaga? And he started crying. And finally said, Father, I am HIV positive. Sabi ko, Sus Mariosep, hindi ko akalain ganun ka. Anong kinain mo? Father, hindi po nakukuha yan sa pagkain. Sabi sa akin, pasensya na, hindi ko alam. Anyway, sabi ko, huwag kang magpakamatay. There is hope. Sabi niya, Father, hindi, wala lang, Father, na gamot. Sabi ko, huwag kang magpakamatay ngayong gabi kasi kakausapin mo na kita bukas. Pagkatapos natin mag-usap, saka mo ituloy. Binibiro ko siya. The following day, he came, we talked, and I called up a friend who is a doctor to really assist that person. That took place 4 years ago. And thanks be to God, until now, he is still alive. There is hope. Say it. There is hope. One time naman yung HR namin,
Sabi sa akin, Father, may isa tayong teacher na pumapayat. Sabi ko, baka nagpapapayat. Kausapin mo, Father, para magsabi sa'yo ng totoo. Sabi ko, trabaho mo yan. Huwag mong ibigay sa akin. Pero siyempre, hindi ko rin maaatim. So, nakipag-communicate ako sa kanya. Sabi ko, would you like to talk to me? Sabi niya, Father, I will talk to you but promise that I will not lose my job. Of course! And then after conversation, he revealed that he is also an HIV positive. Nagtinanong niya ako, Father, bakit ganon? Kung kailan ako nagbago, saka ako nagkaganito. And the doctor told him, the incubation for HIV is 10 years. Kaya kung ako sa inyo, magbago na kayo. Amen? Amen. Huy, amen? Sabihin sa katabi, magbago ka na. Sabihin nyo, there is hope. Say it. On a lighter mode, naglalakad ako kahapon, umaga. Whenever I walk, I always bring with me a cane. Kasi yung kuya ko, tapos kaming dalawa, nagkamino kami. So we discovered that when you have a cane, it really helps you to walk fast. At hindi ka mapapagod. And so one time, Sabado kahapon, naglalakad ako. Pag naglalakad ako, yung mga bata, talagang kilala ako doon sa area namin. Nagbe-bless sila. Tapos may isang bata, 4-year-old boy, nag-bless sa akin. Pagkatapos pag-bless niya, lumabas yung nanay. Lumapit yung bata sa nanay niya. Sabi niya, Mami, wawa naman si Father. Matanda na siya. Nagtutungkod na siya. Sabi ko, hoy, hindi ako matanda. Si Father lang ay nagtutungkod para hindi mahirapan sa paglalakad. Bakit ba? Pag tumanda ba ako, aalagaan mo ako? Sabi ko sa bata. Sabi ng bata, pwede. Wow. There is hope. Say it, there is hope. Duman ako sa palengke. Umaga, namin nagtitina for breakfast. May isang matanda, si nanay, I know her, na nagtatakal ng kanin. Sabi ko, nanay, mura na ba ang bigas? 20 pesos na ba? Ito ang sagot sa akin ng nanay. Father, magdasal tayo para next time, lahat ng tao, pag sila ay boboto sila ng maayos na leader na tutulong para maumahon ang ating bansa. Wow. There is hope. Say it, there is hope. My brothers and sisters, we are now in the season of Advent, and the season of Advent is a season of hope. 4 things I would like to share with you this afternoon as we celebrate this Mass. Number 1, the season of Advent is a time of healing. Could you please say it? Healing. Lakasan nyo, healing. When we speak of healing, then it's a time wherein relationships, wounds caused by fight has to end. It's a restoration of relationship. It's a restoration of our relationship with God and our relationship with one another. Did you notice? Wala tayong Gloria, walang kinantang Gloria. Napansin nyo ba? Yes or no? Maniwala ako. Kung hindi ko sinabi, hindi nyo mapapansin. Because Advent
has a penitential character. You notice I'm wearing this vestment colored violet. Huh? Advent has a penitential character. So Advent now is a time of healing, a time to forgive ourselves, a time to forgive others, and a time to be reconciled with God. You know, sometimes we're so harsh with ourselves, we cannot forgive ourselves. I pray in this Mass that we learn to forgive our own selves. And from now on, we move forward. Amen? Amen. Sabihin niyo sa katabi niyo, patawarin mo na. Sabihin niyo, sino sa inyo ang patatawarin na ang kanyang sarili? Pumalakpak ng malakas. Wow. Second, the season of Advent is also a time of offering. Sabihin niyo, offering. Sabihin niyo sa katabi niyo, dagdagan mo. Sabihin niyo, naisip niya na naman, kolekta. No. When I say offering, then it's a time for us to do more. If you are a father of your children, do more. If you're a husband, do more for your wife. If you're a wife, do more for your husband. If you work, do more in your work. I'm a priest, I have to do more in the ministry. It's a time of doing more. Alam nyo, pag may dinadagdagan, meron ding binabawasan. Sabihin nyo sa katabi nyo, bawasan mo na. Sabihin nyo nga, Alam nyo, bakit babawasan? Alam mo, habang nakatayo ako dito, marami akong nakikita sa mga katawan nyo na sobra. Joke lang. Sabi nyo, Father, manalamin ka rin. Offering tells us that the Lord Jesus is an example of one who has offered his total self for all of us. So number 1 is healing. Number 2 is offering. Number 3, promises. Could you please say promises? Promise. Do we keep our promises all the time? Yes or no? Sino sa inyo ang nangangako at palagi niyang tinutupad ang kanyang pangako? Pumalakpak ng malakas. O di kayo na. Grabe ha. Alam niyo ba ang sinasabi niyo? Kahapon nasa kasama ko yung mga madre. Dahil mga madre, mga matatanda na, 78, 79, 81, 82. Sabi, mga sisters, mga lola, kayo ba tinutupad niyo ang pangako niyo everyday? Sabi ng mga lola, sometimes. Madre pa yun, ha? Madre pa yun. Ulitin ko, sino sa inyo ang tinutupad ang kanyang pangako sa lahat ng oras? Pumalakpak ng malakas. Wow. May nakita kong lalaking pumalakpak. O di ikaw na. Huh? But you know, Advent invites us to remember and recall the promises of God. Kinig. It is a time to recall and remember the promises of God. Let's take a look at the first reading. The days are coming, says the Lord, when I will fulfill the promise I have made to the house of Israel and Judah. And what was the promise? The promise is that from the lineage of David, the Messiah will come.
Kaya nga, sa mga araw na darating, maririnig ninyo yung Jesus, Son of David. Hindi siya anak ni David, pero si Jesus nanggaling sa angkan ni David. It was fulfilling the promise in the Old Testament. Amen? Mga mister, di ba, nung kinasal kayo, nangako kayo, sabi nyo, mamahalin nyo ang asawa ninyo at hindi nyo pa iiyakin. Tinupad nyo ba yung pangako nyo? Yes or no? Hoy, sumagot kayo. Sabi niya, ay Father, meron bang ganong pangako? Mga misis, di ba nung kinasal kayo, nangako kayo, sabi niyo, mamahalin nyo ang asawa ninyo at hindi kayo magbubunga nga, di ba? Tinupad niyo ba yung pangako nyo? Wala namang ganong pangako doon eh. Sinabi lang doon, do you love your wife? Do you love your husband? Do you promise to love your wife and your husband? But let's face it, we are not consistent in terms of our promises. And looking forward that as we enter now in the first Sunday of Advent, it becomes an opportune time for us that from now on, whenever we make a promise, then we try and exert a lot of effort to fulfill every promise that we make. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya nga, now is the time to start life anew because today is the first Sunday of Advent. So number 1 is healing. Number 2 is offering. Number 3, promises. And we have number 4, expectations. Could you please say it? Expectations. Yung isang kasama ko sa bahay nag-board exam. Sabi niya, Father, pag nakapasa ako sa board exam, yung sweldo ko for the month of December, ibibigay ko sa iyo. Ipapakain natin sa mga mahihirap. Sabi ko, pakisulat at inotarize natin yan. Alam mo tayo mga tao, ang bilis natin mangako, hindi natin iniisip kung talagang yung pangako natin, itutuparin natin. Basta mga ngako lang tayo. Amen? Yeah. Kaya na umaga, nagmisa ako 7:30. May mga nurses. Sabi ko, nangako ba kayo na pag nakapasa kayo sa board exam, dito kayo maglilingkod sa Pilipinas? Sabi na, yes, Father. Maniwala ako sa inyo. Alam niyo, huwag tayong mga ngako kung hindi natin gagawin. Amen? Amen. Last is expectation. Could you please say expectation? Harapin ang katabi. Sabihin niyo, I want you to be the best person. Wow. Sana, no, pangarap ko, I expect that every family, every Sunday, will always have time to come to the church and celebrate the Eucharist. Amen? Amen. Kausap ko yung barbero kahapon, nagpagupit kasi ako. Napansin niyo ba na maayos ako ngayon? Uy, kinakausap ko kayo. No? Wala ba kayo napansin? Wala bang nagbago? Yung may bata, tinatawanan ako. You don't do that to your friend. Yung barbero, nag-uusap kami. Sabi ko, ano ang trabaho ng misis mo? Sabi niya, ay wala, Father, nag-aalaga ng mga bata. Anyway, Father, kaya ko naman. Sabi ko, magkano ang kinikita mo? Father, sometimes 100, 500, sometimes 1,000. Pero Father, once a year, meron kami tinatawag na free day. Pag free day, Father, lahat ng income namin, Father, binibigay sa amin. Father, ang free day namin yung December, nag-mention siya ng araw, baka Father, pwede kang pumunta at magpakulay ka ng buhok mo.
Sabi ko, bakit pakulay naman naisip mo? Kasi, Father, ang pakulay, Father, medyo mahal yan, Father. Sabi ko, huwag mo na akong idamay dyan sa mga kulay-kulay na. You know, one thing I've learned from that barber, yung contentment. Sabihin nyo nga, contentment. Say it. Imagine, sabi niya, hindi ko na pinapatrabaho yung asawa ko. Mag-alaga na lang siya ng mga anak. At ako naman kaya ko. 1,000 a day with 2 children and a wife and renting a home. But I find in him that very virtue I call contentment. If only there will be contentment in all of us, we will be happy. And that's one secret of happiness. There will be contentment in our heart. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, wala kang kakontentuhan. Sabihin nyo nga. Kakatuwa na. And maybe that's also what we have to teach our young people. Contentment. Mga bata ngayon, pag tinanong mo, anong gusto mong gift sa Christmas? Cellphone po, iPhone. Wow! Naalala ko nung panahon ko, mabili ka lang ng damit pag Pasko, masaya ka na. Amen? Kakaiba ang daddy namin pag Pasko. Tinatanong kaming magkakapatid, anong gusto nyong regalo? Pumunta na kayo sa mall, hanapin niyo, pagkatapos sabihin niyo sa mami niyo, bibili kayo nun. Naalala mo, Monsignor, nun? Ang gusto palagi ng kapatid ko, kung anong pinili niya, yun din sa akin. That time, usong-uso yung component, naalala naman? Usong-uso yung component. Sabi niya, Dad, component sa akin. Anong grade ka nun? Grabe, grade 6 ka. Kung component ka nun. Kanya-kanya kasi kaming kwarto. I think component yung sinabi niya component. Sabi niya sa akin, component ka na rin. Sabi ko, ano yun? Basta component ka na, parehas tayo. No? Alam niyo, naalala ko, na luma yung component ni hindi ko ginamit. No? We teach one another that virtue we call contentment. When there is contentment, then we will be happy. And we will become happier. And we will become the happiest. And that's what I pray for all of you and for all of us. That we will be the happiest person. Because there is contentment in our heart. There is Jesus in our heart. My brothers and sisters, today, as we celebrate this Mass, let this Advent be a time of healing, a time of offering, a time of recalling and keeping promises, and a time full of joyful expectations. Amen? Amen. Please stand.